Pilipinas, ang oras po 6:36. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi, Pilipinas. Ito po ang programang Dos Kumpanieras. At ako po ang nagsusolong panyera ng bayan sa ngalan po ni Attorney Cam, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras. Ngayon po ay ika-7 na sa buwan ng Hulyo 2024. At syempre, 7 araw na lamang, 85th anniversary na ng ating himpilan. Ang pinaka matanda nangunguna at nangunguna na stasyon sa buong Pilipinas. Dos Kumpanieras. At syempre, pinakaunang estasyon din, pinakamalaking radio network in Asia. So magandang gabi po sa inyong lahat at nagpapasalamat po kami sa palagian ninyong pagtutok sa ating programang Dos Kumpanieras. At tonight, maganda po ang ating talakayan dahil kung noong last week, Thursday, I think we talked about yung pagpapalipat ng titulo ng ating property. Kung ito po ay registered, ibig sabihin meron ng titulo at ipapalipat na lamang sa ating pangalan. The following day, on Friday, Friday last week, tinalakay po natin yung pagpaparehistro ng titulo, pagpaparehistro ng lupa sa ating pangalan. Pero ang tinalakay po natin, yung mga probisyon ng RA 11573 o yung agricultural patent. Dos Kumpanieras. Yung confirmation of imperfect title, pero specifically po yung tungkol sa agricultural patent. So ibig po sabihin, ito po yung mga lupa na sinasaka natin. Kaya nga po ang requirement para sa administrative titling ng ating lupang sinasaka continuously cultivating and occupying the property. Dos Kumpanieras. Ngayon naman po, dahil nga po naipangako ko sa inyo ang tungkol sa pagpapatitulo pa rin, meron po namang tinatawag tayo meron tayong residential free patent na tinatawag. At syempre ito po ay ibang batas naman ang sumasaklaw. At meron din pong itong mga specific na requirements para naman po sa mga lupang matagal na nating kinatitirikan ng ating bahay pero wala pa rin tayong title until now. Dos Kumpanieras. It goes without saying na ang ating pong talakayan ay iikot sa mga unregistered na lupa na ating tinitirhan, classified as residential areas at pwede na pong patituluhan sa ilalim po ng isang batas. Ito po ay mas luma na, dahil mas nauna po ito kaysa dun sa confirmation of imperfect title. But doon po sa batas na ito patungkol sa mga residential free patent, wala na rin po itong mga restrictions kasi in the past, meron pong 5 at 10-year restriction, ibig sabihin hindi maaaring i-dispatcha, ibenta, ipalis, ipagamit sa iba ang property. Ngayon, yan po ang tatalakayin natin. Anything na related sa ating talakayan tonight, kaya naman 0919282645 para po sa inyong mga mensahe, may mga questions, gayon din sa ating DZRH TV 4K live stream sa YouTube bilang comment sa ating comment section. At pwede din po kayong magpadala ng inyong mga questions sa ating DZRH TV, sa ating DZRH Dos Kumpanieras Facebook page. Nariyan din po ang ating DZRH News Television at DZRH News Facebook page. Dos Kumpanieras.
Bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, mayroon po tayo munang bad news sa ating mga motorista dahil magkakaroon po ng taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas, July 9. Sa anunsyo po ng Oil Industry Sources, 65 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel habang 160. Ang laki, no? Ang taas sa bawat litro ng gasolina. Maging ang kerosene po ay tataas ng 60 centavos kada litro. Ang paggalaw po sa presyo ng mga produktong petrolyo ay nakadepende sa galaw nito sa pandaigdigang merkado. Dos Compañeras. Okay, so para po sa may mga pondo pa, no? Pwedeng magpa full tank dahil baka inaasahan din natin sa mga susunod na linggo, ganun pa rin. Ito na yung kaapat na pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo. Dos Compañeras. Anyway, dakuan po natin ang ating talakayan. We have a few minutes before we pause for commercial dahil nga po napakaganda ng ating talakayan para sa mga nasa mga kababayan natin na mayroong lupain. Hindi po ito patungkol doon sa mga agricultural land, hindi doon sa mga lupang sinasaka. Pero ito po ay patungkol doon sa mga lupa na tinitirhan at pwede pong patituluhan sa ilalim po ng Republic Act 10023. Ito po yung nagbibigay na pahintulot sa mga issuance sa pag-issue ng free patent to residential land. So, kung kayo po ay may lupa, hindi pa rehistrado at wala pa po itong registration ever, ibig sabihin, wala pong ibang nagmamay-ari nito at ito ay inaari na ninyo, ibig sabihin, kayo na ang nakatira dyan for X number of years, walang ibang claimant at kayo ay in the concept of an owner ang inyong pag-possess o pag-occupy sa property. Ibig pong sabihin, hindi kayo tenant lang, Hindi kayo basta-basta nagrirenta at wala pong ibang nagmamay-ari ng property. Makinig, dahil baka ito na po ang pagkakataon ninyong magmay-ari or mapatitulahan ang property na kinatitirikan ng inyong bahay at matagal na ninyong tinitirhan. Dos Compañeras. Sa ilalim po ng Republic Act 100. 1003, yun po mga Pinoy, Filipino citizens. This includes, yun pong yung konsepto po ng Filipino citizens, kasama na po dito yung may dual citizenship ay maari po kayong mag-apply ng residential free patent sa lupang matagal na ninyong tinitirhan. Dos Compañeras. At take note po kung sa ilalim po ng 11573 yung agricultural free patent, yung confirmation of imperfect title, doon po ay 20 taon ang requirement na possession or occupation or cultivation. Dito po sa residential free patent, 10 taon lamang po na pagtira in the concept of an owner, basta tuloy-tuloy po ang inyong pagtira sa lugar na ito. Maari na po kayong mag-apply ng title sa property. Dos Compañeras. Saan po ito ina-apply, Doon pa rin po sa DENR, Kung wala ilalim ng DENR ang sendro o kaya naman po ay pendro, kadalasan sa sendro. Pag wala pong available or walang patanggapan ng sendro sa inyong lugar, pupunta po kayo doon sa Provincial Environment and Natural Resources Office at sa kanila po isusumite ang inyong application. Take note po, kapag nag-apply po kayo, hindi pa kayo agad magbabayad. Magsasabit lang po kayo ng application and yun pong mga requirements na nakasaa doon sa batas. Pero kapag ka po na-assess ito at pinapayagan na sa kapo kayo mag-apply ng bayad. I'm not so sure kung magkano pero ito po ay mura lamang. Hindi po kayo dadaan sa korte para dito. Dos Compañeras. Again, 10 taon na pag-ukupa in the concept of an owner at dyan na kayo nakatira, malaki po ang tsansa basta po ito ay unregistered at hindi kayo tenant, hindi kayo nagre-renta at ito po ay inaari na ninyo, maari po kayong mag-apply ng residential free patent sa ilalim ng RA or Republic Act
Dos Compañeras. Okay, pagpapatuloy po natin ang ating talakayan, ilan po muna mga paalala. Pero bago po yan, meron po tayong DZRH Malakas promo at ang tanong, ano na nga ba yung tanong natin? Ang tanong, ano ang dalawang basihan para sa claim of ownership ng isang unregistered land? Ipadala po bilang private message sa amin, DZRH TV 4K, sa DZRH Dos Compañeras Facebook page. At ipadala po yan kasama ang inyong pangalan, ang inyong full name, ang inyong GCash number, and of course, kung nasaan po kayo. Dos Compañeras. At pipili po tayo ng isang mananalo ng 500 pesos tonight, Yung pong mga nanalo last week na ipadala na po namin ang inyong mga napanalo. Hindi ko lang na private message yung iba, pero I hope na paki-confirm. Si Miss Chara Abraham nag-confirm na po. Pero bago po tayo mag-pause for commercial, magandang gabi sa iyo, Gael Enriquez. Gayun din, magandang gabi, Ray Mendoza, secretly listening daw habang nasa trabaho. Sige noong Ray Mendoza. Magandang gabi din po sa inyo. Si Eduardo Narvaez, Miss Roxanne Costo, Marieta Umbak, kayo din si Ma'am Violeta Montecalvo Sembrano, at nanunood din po sa atin Miss Charo Abraham, Mami Belen Rivera, si Miss Josephine Garimbao. Sabi niya, dami kong natutunan in 2 days na topic niya last Thursday and Friday. Thank you very much. Kenneth Arevalo is also listening. Kayo din si Boboy Pertos, mga nangingisda sa laot ng Puerto Princesa City sa Palawan, si Joby Barbecho. Itong si Joby Barbecho na taga Karamuan, Camarines Sur. Ini-screenshot po ni Gael ang inyong question, pero I think 3 beses ko nang nasagot yung question ninyo. I just don't know kung bakit same pa rin yung question, but I remember answering that question. Yvette Sarmiento Escueta, Charmaine Moises, gayon din si Renato Sira, Raul Destacamento dyan sa Sorsogon City, si Valentino Milena Poncha na nanonood sa atin sa Hong Kong, at si Federico Bagisi Ngoyong Montes, at maraming iba pa. Maraming salamat po sa pagtutok ninyo sa atin tonight. Dos Compañeras. At magko-commercial po muna tayo. Ilan po muna mga paalala. Ang oras pa 6:48. Sa ngalan po ni Atty. Cam, ako po ang panyera ng bayan, Atty. Rina Seco, dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. DZRH 85th Anniversary Countdown. Narinig mo na po ba ang malaking balita manuli? Ano ba yun? Take 2! Narinig mo na po ba ang malaking balita na muling uukit sa kasaysayan? Ang tinig ng asul, pula at dilaw, dahil malapit na po, 7 days na lang ang engranding, actually simple lang engranding pagdiriwang ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas. Ang panibagong yugto ng ating himpilan, or sa panibagong yugto ng ating himpilan, sama-sama po nating balikan ang makasaysayang legacy ng DZRH sa puso ng bawat Pilipino. Again, 7 days na lang at muli tayong magsasama-sama sa ika-85. Sa iisang adhikain, iisang tungkulin, sama-sama tayo Pilipino para sa DZRH. Ako po, Atty. Rina Seco, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH 85th Anniversary Countdown. Dos Compañeras. Patuloy po tayo sa ating talakayan sa programang Dos Compañeras, at tinatalakay po natin yung good news na hatid ng Republic Act 10023 o yung residential free patent. Maganda po ito. Bagaman at limitado lamang kasi meron pong sukat. Limited po sa residential area, Hindi po nangangahulugan na ito kasama na dito yung agricultural, strictly for residential purposes lamang po ito. At kung halimbawa po ito ay malaking sukat, baka doon kayo nabibilong, especially meron kayong agricultural activities doon sa property ninyo. Hindi po kasi ito ektarya, 200, 250 hanggang sa ilang square meters lang po ito. Strictly kasi para po ito doon sa mga
kinatitirikan ng ating bahay. Dos Compañeras. Again, meron pong application form ang DENR dahil doon po sa Senro or Pendro isinasubmit ang application form. Kailangan po na mapatunayan ninyo na 10 taon na kayo doon sa sa property or sa 10 taon na ninyong tinitirhan yung lugar na ito. Siyempre, hindi kayo nakatira doon sa lupa. May bahay kayo doon. Baka, yung iba kasi magpapakapiloso po. But dapat ay at least 10 taon na po kayo na naka-occupy sa property. Doon kayo tumitira at wala pong patlang ang inyong pagtira doon. Ibig pong sabihin, tuloy-tuloy, continuous. Kailangan po ninyo itong ma-establish. So, sa paanong paraan po ninyo ito ma-establish? Again, napakahalaga yung mga binabanggit ni Gael Enriquez, pati love letters, yung dating mga envelopes na merong stamp nung kailang petsa pa ito, dahil ito po nagpapatunay na you have been there, you have been living in that area that has been your residence for at least 10 years. So importante po ito. Siyempre, kailangan din po nakadeklara ito for tax purposes. Again, napakahalaga po for purposes po of claiming ownership or pagpapakita ng ating interest bilang may-ari doon sa property, ang possession at saka ang tax declaration. Actual possession po hindi yung bisi-bisita lang, pupunta lang kayo doon, may talim kayong isang puno ng saging. Hindi po, yung talagang nandoon na po kayo, doon po kayo nakatira. Ibig sabihin, actual possession or occupation and, yun pong pagbabayad ninyo ng amilyar. Ang sabi nga po nila, ito yung pinaka, kumbaga, hindi siya ito, o pagpapakita ng inyong interest sa property bilang nagmamay-ari nito. Dos Compañeras. And speaking of which, meron po tayong malakas promo, dahil ang ating malakas promo question, ano ang dalawang basihan para sa claim of ownership ng isang unregistered land? Kababanggit lang po natin, kayong hindi nakikinig, sorry na lang. Dos Compañeras. Again, napakahalaga po talaga na tayo ay informed. Kaya nga po kung napansin po ninyo, dito po sa ating programa, ang DZRH Dos Compañera, ang tanging programa dito sa DZRH na hindi DZRH ang sagot kapag ka nagmamalakas. Napansin niyo po ba yun? Pinag-iisipan po natin ang ating DZRH Malakas Promo Question because gusto po ng Dos Compañeras na ma-inculcate, matandaan po natin itong mga leksyon na ito dahil magagamit po natin ang mga kaalamang ito sa ating mga pang-araw-araw na gawain o kaya naman para sa pag-a-assert o pagsusulong ng ating karapatan. Again, lagi ko pong binabanggit sa atin, especially yung aking tagline sa programang Hukumang Pangtahanan, lagi pong lamang ang may alam. Dos Compañeras. Now, going back, para po ma-assert ninyo ang inyong claim of ownership, dalawang bagay kailangan po ninyong mapatunayan or dalawang bagay, dalawa pong basihan. Siyempre, actual possession at saka yung payment of tax. Yung payment of familiar or tax declaration. Kasi siyempre, pag may tax declaration ka, kasunod na yan yung payment of taxes. Kasi again, kapag hindi ka nagbabayad ng tax, lumagpas ang 36 months or 3 taon, pwede ka nang ma-issuehan ng notice of delinquency at kasunod niyan, isusubasta na ng gobyerno, ng local government unit ang property mo dahil hindi ka nagbabayad ng amilyar. Dos Compañeras. Sa dalawang basihan ng claim of ownership, actual possession, and payment of taxes or tax declaration. Ayan. So, going back doon sa Republic Act 10023, yung residential free patent. Sabi po doon sa batas, kailangan po na you have been residing in the place, in the land for at least 10 years, mas maigsi kumpara doon sa agricultural free patent, Magandang balita po ito kasi syempre kahit pa 10 taon pa lang
makakapag-apply na po kayo. Kaya take note po yung mga nakabili dyan ng rights, no? Nung rights sa isang unregistered residential land. Diyan po papasok yung whether or not or whether makaka-apply kayo ng titulo sa lupa na tinitirhan ninyo. Dos Compañeras. Kasi nga po, di ba, nauuso sa mga syudad, ay, nakabili po ako ng rights lang, no? Meron pong kaming tinitirhan ngayon, no? Rights lang po ang nabili namin. Pwede na po kami mag-apply ng title ng property. Depende. Yung pong rights na ito pong lupa ba na ito ay unregistered land. If it is unregistered land, no? Ito po ay classified as residential. Sunod, kung hindi man, ito po ba ay classified as alienable and disposable? Kung alienable and disposable, is this classified as registered land? Tapos i-establish po ninyo. Paano kaya nakuha nung itong nagbenta sa akin? Ito ba ay unregistered? Siya na ba ay may claim of ownership sana dito? At pwede later on na mag-ripen into ownership talaga? Dos Compañeras. Kasi again, pwede pong pumasok dito yung taking of possession. No? Anong ibig sabihin nito? Na na-add po yung kanyang actual na occupation o pagtira doon sa actual mong pagtira doon. At pag nag-total ito ng 10 taon, boom! Pwede ka na mag-apply. Dos Compañeras. Pero again, dapat po ito ay unregistered land. By the way, kailangan po ninyo ng affidavit of 2 disinterested persons na nagsasabi o makapagpapatunay, no, na kayo manunumpa, no, na kayo nga ay nandoon na sa loob ng 10 taon nakatira at kayo ay kilala na doon sa community at yan, pwede na po ninyong ma-applyan, no, yung inyong property para sa pagpapatitulo sa ilalim po ng residential free patent. Dos Compañeras. Binanggit ko earlier yung taking of possession kasi may binabanggit po sa batas na hinahawakan nyo ito or nakuha nyo ito sa pamamagitan ng kung ano man. Therefore, no, yung mga tinatawag nating predecessor interest or pinag-ugatan ng inyong pagmamay-ari doon sa property. Ano ba ito? No, yung predecessor interest, maari po itong yung pinagbilhan ninyo. So, yun po ang pinag-ugatan ng inyong karapatan o pagmamay-ari dun sa property. O maari din naman po na ito ay minana ninyo sa inyong mga magulang, in which case, kailangan po ninyong ipakita yung settlement of estate. O kaya naman kung halimbawa yung binili po ninyo yung deed of sale or deed of absolute sale or deed of assignment of rights or kung anumang conveyance, yung dokumento na nagpapakita or kung paano ninyo na-acquire ang property. Dos Compañeras. Ayan. So, wala na pong restriction ha. Pwede na po ninyong ma-applyan. Pagkatapos, yun nga lang, kapag natanggap ninyo, huwag nyo naman kagad ibenta, no? Kasi, pagka po nakakuha na kayo nito, tapos ibinenta nyo, ay baka mahirapan na naman kayo mag-apply. Kasi, kung nakatanggap na po kayo ng residential free patent, ay baka hindi na po kayo makapag-apply ulit, ma-disqualify na po kayo. Kasi yung iba, ginagawa ito ng mga professional na squatters na tatanggap ng benepisyo mula sa gobyerno pagkatapos ibibenta at mag-a-apply ulit. Meron pong restriction, no? In terms of yung pag-a-apply ulit. Maari pong maibenta ninyo pero hindi na kayo makaka-apply ulit, di ba? Dos Compañeras. Anyway, dakuan po natin yung ibang mga questions. Again ha, if you have questions po, pwede po kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa DZRH TV 4K livestream bilang comment o kaya naman po sa DZRH Dos Compañeras bilang comment at sa DZRH News. Pero iisa lang po ang gamit ng phone kaya mas lamang na mabasa ko kapag ka po nandito sa DZRH Dos Compañeras. Si Ivy Rose Minted nanunood at nakikinig sa atin sa doon sa UP Maguindanao del Norte. Magandang gabi po sa inyo. Lalong-lalo na po kay Daddy Alan Minted na dyan sa UP Maguindanao del Norte. Magandang gabi po sa inyo.
Ang sagot po sa ating malakas promo question na hindi po DZRH dahil pinag-iisipan po natin ang question dito at gusto po naming matandaan ninyo kung ano yung mga tinatalakay natin. Magandang gabi sa iyo, Mirna de la Cruz, Raymond Botalon, at syempre Eduardo Narvaez. Eds Maglakas, happy belated birthday, at Tita Amy Miraflor Garcia, Moon Beats, Ngoyong Montes, at maraming iba pa. Ayan, si Frodo the Chihuahua nanonood din po sa atin tonight. Dos Compañeras. Dakuan na po natin ang iba pang mga questions, no? We have so many questions. Yung iba po ay ni-screenshot ko doon sa naging talakayan natin, naging questions last week sa ating several pages, no? So yung tatalakayin po natin, especially doon sa mga questions po ninyo, ay hindi po ito substitute, para sa personal na pagkonsulta. I mean, face-to-face na pagkonsulta sa abogado, dahil nakasalalay po kasi yung kaso sa facts na ibibigay ninyo, and syempre sa mga available po na ebidensya. Yun pong tinatalakay natin dito, especially dun sa sasagutin ko, kasi mga aktual na kaso questions po ito mula sa ating mga tagapakinig. Gusto kong ipaalala na general background lamang po ang binibigay ko sa inyo, at syempre yung mga relevant na katanungan ay dapat pong na ipipresent, or relevant na impormasyon ay dapat na personal na ipipresent ninyo sa abogado. Napaka-limited po ng mga impormasyon or facts na nabibigay ninyo sa akin. So, yung question po dito, wait ha, iniisa-isa po kasi, no? Okay. Ito yung question ito. Yan. Attorney, kung halimbawa po may tax declaration kami, matagal na po, inapplyan ng title sa iba sa DENR, may nagsabi sa amin, ipa-reversion namin, paano po namin ito sisimulan? Ayan. Dos Compañeras. Sino mga law students dito? Anong pangalan nun? Si Frui Vita, law student yan. Tsaka si Kosay. Ano bang surname mo? Ano bang pangalan mo, Mr. Kosay? At syempre, sino pa bang mga law students na nanonood sa atin? Magandang gabi po sa inyo, no? So I think ang question niya kasi reversion. Halimbawa, may lupa sila na may tax declaration. Maari po itong residential or kung ano man, agricultural land. So matagal lang inapplyan ng matagal nang may tax declaration pero inapplyan ng title ng iba sa DENR. So, ibig sabihin, nagpa-administrative titling po ito, hindi dumaan sa korte, hindi yung tinatawag nating judicial titling. May nagsabi daw sa kanila na ipa-reversion nila. Paano daw sisimulan? Dos Compañeras. Gusto ko pong linawin kung ano ang konsepto ng reversion, no? Kasi baka po hindi na ipaliwanag sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng reversion. Sa reversion po kasi, ibig pong sabihin ay bahagi ng public domain or bahagi pa ng pagmamay-ari pa ng gobyerno ang property, no? At ang tanging may karapatan po na mag-file ng reversion proceeding is the Office of the Solicitor General na kumakatawan sa Director of Lands. Ngayon, ano ba ang nangyayari kapag may reversion proceeding? So, kapag po nanalo yung reversion, ibig sabihin, ganito muna, para makapagsampa ng reversion proceeding si Office of the Solicitor General, no? Ito po ay kailangang mapatunayan niya na nagkaroon ng fraud, panloloko, pandaraya, kaya napatituluhan or naisyuhan ng titulo ang isang property na pagmamay-ari ng gobyerno. Dos Compañeras. So, ibig pong sabihin, ito ay maaari pong ipakancel ang title ng property na na-issue pabor sa nandaya, nanloko o nagsinungaling kaya nakuha niya or kaya na-issuehan siya ng title sa property. Pero, no, by the word itself, reversion, babalik po ang pagmamay-ari sa gobyerno. Hindi po ibig sabihin na hindi po ibig sabihin na kapag kinansela yung title ng property ay kayo na ang magmamay-ari nito
No. Ibig lang pong sabihin, mapapatibay na ang property na ito ay pagmamay-ari ng gobyerno. Dos Compañeras. So kung halimbawa po kayo ang may-ari ng property, bagaman at wala kayong title because you have been in possession of the property in the concept of an owner, say for example, doon na lang tayo doon sa agriculture for at least 20 years, no? Yung in the concept of an owner, ocean possession, yung lagi nating binabanggit, open, continuous, exclusive, adverse, and notorious, no? So, ibig pong sabihin, lantaran, hayagan, at kaya ninyong ipagtanggol ang inyong karapatan dahil dyan na kayo nakatira dyan na kayo nag-occupy So, kung mai-establish po ninyo ito, no, ibig sabihin kayo na talaga ang nagmamay-ari ng property. It's just that wala po kayong title. Take note po, ang pinag-uusapan natin is an unregistered land na pinatituluhan ng iba. Kagaya ng sa sitwasyon ninyo. Dos Compañeras. Kung magpapa-reversion po kayo, no, hindi po kayo ang magsasampa nito, ang Solgen, at hindi po mababalik sa inyo ang pagmamay-ari. Bakit? Ito, patitibayin na ang gobyerno ang nagmamay-ari nito. Bahagi pa rin ng public land. No? So ano nga ba ang pwede? You can consult a lawyer on this, pero basically, hindi po reversion. Pwede po kayong magkaroon ng, pwede po ninyong ipa-review, no? Yung ipa-review yung naging application. Pero kaya lang po kasi kapag po ganito, within 1 year, nagiging final na po, hindi po ba? Dos Compañeras. Ito pa ang sinasabi sa PD 1529, I think, if I'm not mistaken, that's section 24. You can check. Pero kapag po kasi na-issuehan ng title ang isang property, yun pong gobyerno, no, o yung sino mang may interest ay meron pong 1 taon para habulin ito, no? At kung halimbawa po ito ay na-issue na ibenta na naman sa isang innocent purchaser or buyer in good faith, ang recourse niya would be to go after yung insurance, no, na dahil na dispossess or nawalan siya ng property. But may mga kaso na din po na nagsasabi na kung fraud ang pinag-uugatan nito ay hindi pa kasi nagra-ripen into ownership, yung pinag-uugatan ay fraud. But just the same, you have to be alert, no? Dos Compañeras. Ngayon, hindi po reversion hindi po reversion ang appropriate na action nito, kundi yung pwedeng reconveyance, no, ibalik sa inyo ang pagmamay-ari, at the same time i-cancel yung ipa-nullify or i-cancel yung na-issue na certificate of title, and at the same time pwede po kayo manghingi ng danyos perwisyo. That way, no, kapag po na unti-unti, pagkatapos po mapanalify ninyo yung kaso na yung title ng property, you can actually start applying for title. Dos Compañeras. So kapag po kayo ay nag-apply para sa or nagsampa ng petisyon para sa declaration of nullity ng patent and certificate of cancellation of certificate of title, kailangan pong i-establish ninyo na kayo na ang nako-occupy at kayo na ang nagmamay-ari nito, bagaman at wala po kayong title or hindi pa ninyo napaparehistro ang property sa inyong pangalan. Dos Compañeras. Ang kailangan po ninyong patunayan dito ay hindi yung fraud na ginawa ng bagaman, at maganda rin po na ibanggitin ninyo. Pero ang basehan po nito ay hindi yung fraud, kundi yung fact na kayo na ang nagmamay-ari ng property na ito. And therefore, ito pong si DENR, no? Itong si DENR ay wala ng karapatan na i-award pa ito sa iba dahil kayo na nga ang nagmamay-ari ng property na ito. Dos Compañeras. So, ibig pong sabihin, meron na kayong karapatan and therefore wala na siyang karapatan na mag-apply ng title para sa property na matagal na ninyong ino-occupy. Hindi na po nababalik sa estado. Ito po yung pagkakaiba nila. Kapag po kayo ang nagsampa, hindi ang Solgen, no? Kapag pinakancel ninyo at sa petisyon ninyo maibalik ang pagmamay-ari,
ng property sa inyo, hindi po napupunta, bumabalik sa gobyerno ang pagmamay-ari ng property na babalik po sa inyo. Pero wag po kayo mag-i-expect na kapag may desisyon na ito ay automatic mai-issuehan kayo ng title. Magsasampa pa rin po kayo mag-a-apply pa rin po kayo or magsasampa kayo ng petition sa korte, dalawang bagay, no, dalawang paraan. Apply for issuance of titles sa DENR o kaya naman ay judicial titling sa korte. So, paari po kayong mag-apply na nito. In which case, mas madali po ninyong mapaprocess yung pag-a-apply ninyo. Dahil again, kinatigan na kayo ng korte na sinasabi doon na kaya nga kinancel yung title ng property pabor kay XYZ kasi na-establish ko, naipakita ko na ako ang nakatira dito, no? Kaya kung may mga surveys again, no, dapat po tayo ay alerto dahil, no, tinitingnan po, nagba-background check po kapag ka meron pong inspection, kapag ka meron pong application for titling. Dos Compañeras. So yun po yung pagkakaiba nila, reversion versus reconveyance and nullification of title, no? So yun po ang pagkakaiba. Pag reversion, babalik po sa pagmamay-ari ng gobyerno. Kapag reconveyance, mababalik po sa inyo ang pagmamay-ari, makakancel ang title. So I think, no, doon po kayo sa pangalawang option, no? Dos Compañeras. Okay, yung question ni Frodo Floro Gakutan, sasagutin ko po mama, hindi ko pa lang po nababasa ng buo yung question ninyo. Okay, ano po ang pwedeng mangyari kung wala na pong kilalang kamag-anak ang namatay, like nasa ibang bansa na po at hindi na po alam kung nasaan? Ano po ang mangyayari sa lupa? May karapatan po ba ang caretaker? Bali po kasi tax deck lang ang hawak ng may-ari. Dos Compañeras. Exciting question. Yung mga nag-aaral ng batas dyan, meron po ba kayong sagot? Kasi sa ilalim po ng ating civil code, hanggang sa 5th civil degree, no, ang maaring magmana. Anong ibig sabihin nito? Yun pong kamag-anak na nasa 5th civil degree, yun po yung maaaring magmana. Hanggang doon po yung maaring magmana, no? Otherwise, kung wala na pong hanggang sa 5th civil degree, maaari pong mapunta na ito. Ito yung tinatawag na escheat, no? Anong ibig sabihin nito? Mapupunta sa gobyerno ang pagmamay-ari ng property. Hindi na doon sa mga kakilala. Unless of course, meron itong, yung namatay ay merong deed of donation o kaya meron siyang deed of, ano ba yun? Meron siyang ang tawag doon? Meron siyang will, no, nagbibigay ng property sa kanyang, kung sino man ang gusto niyang pagbigyan nito. Dos Compañeras. Sabi nga sa batas, yung right to inherit ab intestato or without will shall not go beyond the 5th degree of relationship in the collateral line. Sino ba yung nasa 5th degree of relationship in the collateral line? Yun po ay yung mahirap mag-compute Yun pong pamangkin sa pinsan, no? Yun doon po natitigil, no? Pamangkin sa pinsan noong namatay, doon po natitigil yung pagmamana ab intestato or in the absence of a will. Dos Compañeras. Kapag wala na pong ganon, wala na pong magmamana, maari pong makuha ng gobyerno ang property. Ngayon, kung ikaw ay caretaker, hindi ka nagiging tagapagmana maliban na lamang kung iniwan ito sa inyo with proper documentation, either a deed of donation or sa pamamagitan po ng will. Dos Compañeras. Okay, again, meron po tayong DZRH Malakas promo question. Before we pause for commercial, banggitin ko na ulit. Ano ang dalawang basihan para sa claim of ownership ng isang unregistered land? Ipadala po bilang private message sa DZRH Dos Compañeras together with your name, your GCash number, at kung nasaan kayo, at sasagutin or pipili po ako ng isang mananalo tonight. Dos Compañeras.
Diyan lang po kayo ha at magko-commercial lang tayo sa atin pong pagbabalik yung questions na doon kay sa mga questions ni Miss Charo Abraham, yung question ni Floro Gakutan of kung meron pa na oras itong kay Mary Grace, gayon din kay Miss Beth, at saka yung question ng yung question dito yung naparehistro ng pinsan ng nila, no, yung lupa ng tatay niya. At magbabalik pa pang programang Dos Compañeras, ilan po muna mga paalala. Kasama pa rin po ninyo ang nagsisolang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. RH. Dos Compañeras. Dos Compañeras po, kasama pa rin ang nagsisolang panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. The question is, itong si Floro Gakutan, yung lote na tabi niya, tabi ako ng provincial road, ayaw ako bigyan ng right of way kasi sakop niya yung road ng lote niya. Saan po ako pwede magreklamo? Okay, hindi ko masyadong na-G kung anong location ng property mo, pero kung ikaw po ay wala ng ibang madadaanan at na-trap ka na, no? Kahit pa ito'y malayo, kung malayo po ang inyong dadaanan, pwede pa yan, hindi kayo pwede mag-demand. No? Pero kung wala na talaga kayong madadaanan at na-trap ka na, pwede po kayong mag-demand ng right of way. Dudulog po kayo sa barangay. Pero take note, no? Base po na naging talakayan na din natin ito, hindi po libre ang right of way. Babayaran po ninyo ito, pero hindi nagiging kayo ang may-ari ng property. Silbi, no? Nag-rent kayo na para lang magkaroon kayo ng karapatan na makadaan sa kanyang property. Dos Compañeras. Una po ninyong gawin, dumulog kayo sa inyong kapitbahay. Kung hindi naman siya papayag, pwede po kayong dumulog sa barangay at kung hindi pa rin kayo magkasundo sa barangay, kailangan na po ninyong magsampa ng petisyon sa korte para mabigyan kayo ng right of way. Dos Compañeras. Ano po ang gagawin ko? Nakabili ako ng pabahay ng NHA. Unang-una, ito po ba ay lumagpas na ng 10 taon? No? At saka ito po ay dapat po ay may consent ng National Home Authority, NHA. No? So, ibig pong sabihin, kapag ka po mga socialized housing, meron pong period of restriction, ibig sabihin, sa loob po ng 10 taon mula sa pagkaka-award ng pabahay, hindi po maaari itong maibenta. Ngayon, kung halimbawa po ito ay lumagpas na ng 10 taon, maaari na po itong maibenta, maaari po kayong mag-apply. Kailangan po ninyong makuha ng, kumbaga, ay yung approval mula doon sa NHA, at the same time, syempre, yung conveyance document, yung deed of sale niyo, at yun po ang ipoproseso ninyo sa pagpapatitulo ng property. If this house is unpaid, no, hindi pa fully paid, documented po ito ng assumption ng mortgage. Dos Compañeras. Ibig sabihin, a deed of sale with assumption of mortgage. Ito namang si Henry Marquez, paano po yung 87 years na kaming tenant? Ngayon po, na sheriff na daw po kami, ma'am, papaalisin na po kami agricultural land. Ito po bang pagiging sort of tenant? Kasi bawal na po yung tenancy di ba? Ngayon po yung leasehold agreement na. So, ibig po sabihin, kung may leasehold agreement, hindi kayo maaaring basta-basta paalisin. Maliban na lamang kung nagkaroon po kayo ng violation sa inyong kasunduan, ibig sabihin, nag-change kayo ng kung anong crop na tinatanim ninyo, hindi ninyo inabandonan ninyo ang property, o kaya ay meron kayong violation, kung anong violation doon sa inyong kasunduan, so maaari po talaga kayong mapaalis. Now, kung halimbawa po na wala sa mga ganitong rason ang pagpapaalis sa inyo at na-sheriff kayo, no? O na-sheriff na ang property dahil I don't know kung anong rason kung bakit na-sheriff, no? Ang leaseholder po, no, ay may karapatan na mabayaran ng compensation, disturbance compensation ang tawag. Pwede po ninyong balikan yung mga previous episodes natin tungkol sa disturbance compensation. Dos Compañeras. Okay, meron pong question dito na parehistro po ng pinsan namin ang lupa ng tatay ko. Bali, pinagbayad lang po ng amilyar yung pinsan namin. Tapos nalipat na ang tax deck. Tapos inaplayan niya ng titulo ang lupa sa kanyang pangalan. May habol pa po ba kami? No? Ito po yung binabanggit natin kanina. Unang-una, pwede po ninyong ipa-review yung registration, decree of registration o yung grant. Pero ito po ay hanggang sa loob ng 1 taon lamang mula sa
pagkaka-grant nito. Pinakamainam po dahil sinasabi po ninyo na ito ay may panloloko na ginawa, no? Pwede po kayong magsampa ng action doon, ng complaint doon ng petition doon sa korte para sa cancellation of title, at the same time para po sa pagbabalik sa inyo ng pagmamay-ari ng property. Manghingi na din po kayo ng danyos perwisyo dahil nga po hindi naman kayo magkakaroon ng ganitong kaso kung hindi dinaya. So, kailangan po ninyong maipakita ano nga ba ang sinasaad doon sa dokumento na inisyo ninyo, no? Yung malamang kasi pinagbayad ninyo ng tax, di ba? No? So, ibig sabihin, nag-special power of attorney po kayo. Kaya yung mga pumipirma dyan, ng mga special power of attorney, hindi po basta-basta pumipirma hanggat hindi po malinaw, no? Kung ano ang nakasaad doon, mamaya may nakalagay doon na ino-authorize ang pagbebenta kasi itong authority na magbenta could also includes kapangyarihan na bilhin ang property ninyo. So baka may nakasaad po doon. So yung pagbabayad ng amilyar, hindi po sinasaklaw yung pagbibenta o pagmamortgage ng property. In the same way, kung authority ay ang pagbibenta lamang po, hindi pa pwedeng ipa-mortgage or isangla ang property. Ayan. Meron pang mga questions dito kasi hindi ko masyadong nabasa kanina. Ito nga yung question, may pag-asa pa ba kaya kami na makapagpatitulo ng lupa na tinitirhan namin? Balikan po ninyo yung episode na ito, yung tinalakay natin sa simula, yung 123 RA 10023, pwede po ninyo yung gamitin. Nakabili po kami ng lupa mula sa solong anak at mag-asawang may-ari. Kaya solong anak ng mag-asawang may-ari. Kaya lang po, ngayon po, hinahabol po ng asawa ng father ng seller ang lupa. May habol po ba kami? Hindi ko mag-asawa, tapos asawa ng seller. Anong ibig sabihin nito? So, ibig bang sabihin nito, may asawa, tapos namatay yung isa, o kaya nagkahiwalay, tapos merong bagong asawa yung tatay? No? Kung ang sitwasyon po, kung halimbawa po, buhay pa yung dalawang yung mag-asawa na totoong may-ari nito, pagkatapos ibinenta ng anak, ano bang kapangyarihan ng anak para ibenta sa inyong property? Meron ba siyang special power of attorney? No? In which case, dapat po malinaw yun. Pangalawa, yun pong halimbawa, kasi tatay nag-asawa muli, asawa ng father. Malamang namatay na po si nanay, yung nanay ng seller. Yes, yung nanay ng seller. So, ibig sabihin po, kung halimbawa namatay na yung nanay ni seller, so nagkaroon na ng pagmamana. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin ang nagmamay-ari na ng property ay si tatay at saka yung nagbenta sa inyo. In which case, dapat po na-settle muna yung estate. Ngayon, kung ito po ay ganun po ang sitwasyon na namatay na si nanay at ang naiwan ay si tatay at yung anak na solong tagapagmana, nangangahulugan po na hindi niya maaring ibenta ng buo ang property. Maari po itong subject pa sa share o pag-liquidate ng asset na yung share, kalahati mapupunta kay tatay bilang share niya sa conjugal property, or kung ito man ay kasi sabi ninyo, silang dalawang nagmamay-ari. So, ibig sabihin po, 1/4 na lang ang makukuha ninyo. 1/4 lang silbing nabili ninyo doon sa property because kung magiging subject pa ito ng manahan. Anyway, ang bilis po ng ating oras. Pasensya na, Erwin, and itong si Mary Grace, ang dami pang mga questions pero hindi pa natin nasagot ng lahat Pero bukas po, pag-uusapan pa rin natin, may kinalaman pa din po sa pagpapatitulo ng property dahil marami-rami po ito, napakarami pong batas na patungkol sa pagpapatitulo ng property. Last week, tinalakay na po natin yung confirmation of imperfect title. Today, tinalakay po natin yung residential free patent. Bukas, may kaugnayan pa rin po sa property ang tatalakayin natin. Dos Compañeras. Okay, sa tanong na, ano nga ba yung question natin? Ang bilis ng oras, nakakahingal din pag magsusolo. Anyway, sa tanong na, ano ang dalawang basehan para sa claim of ownership ng isang unregistered land? The answer is actual possession and payment of taxes or tax declaration. At congratulations sa iyo. Ganun na ganun ang sagot niya. Mula sa Ilagan, Isabela, congratulations si Jacqueline Bosero. Congratulations sa iyo. Ang tabayanan po sa weekend ang inyong premyo. At nakasama po natin tonight si Jeric Barreto at si
Het Del Moro. Of course, nag-assist din po sa atin si Gael Enriquez. Salamat po sa pagsama ninyo sa akin, no? Magsama-sama po ulit tayo bukas. Same time, same station, same channel. Ako pang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.